So yun, good afternoon. My name is Ryan Valdez, PSIT 2D, and tuturo ko sa inyo kung paano i-install yung Tony step by step. And ayan, punta tayo sa sa Chrome. Ayan yung unang step natin. And dito natin i-search yung dito natin sa gitna. Kailangan natin Tony. Pwedeng Tony.org or Tony 4.1.7. Parehas lang naman yan. So, enter. And pindutin natin to. Pinakauna. So yan, lalabas yan, and dito na magsisimula, and may pagpipilian tayo dyan, Windows, Mac, Linux. And so ang gamit natin Windows, and lang natin yan dyan, and dito magpapakita yung mga difference na pwede mong i-download, and ito ang recommended sa atin dahil ang gamit natin Windows 11, itong installer with 64-bit Python.10. And ito, pindutin natin to para may download na natin Tony 4.1.7. and yan, so nakikita nyo nga nagda-download na siya. Tayo lang natin. So punta tayo sa download. Nakikita mo sabi niya, and pindutin mo to. So makikita mo bumalik doon. And so ngayon pupunta na tayo sa dito sa files natin, and punta tayo download, and makikita mo na dito yung Tony 4.1.7, and pindutin mo yan, and kita mo yan, and install for me only recommended. And makikita mo, next mo lang yan, next, and pwede kang pumili kung saan mo gustong ilagay yung Tony mo. So sa akin yan na lang para mabilisan. And yan, next, and create a desktop icon para magpakita dito mamaya sa screen natin. And next, yan, wait lang natin, installing na siya. Installing na siya. Pasensya na kayo, medyo matagal. Ganyan talaga ata. Lang natin. So tapos na ata. Yun, tapos na, finish na natin siya, and makikita natin yung Tony dito. Ito na yung Tony. Saan yun? Tony, lagay natin siya dito para makita. Yan yung Tony natin. Pindutin natin siya para
makapag simula na tayo kung paano ba gamitin yung Tony. And yan, dahil nakigamit lang ako ng laptop, tanggalin natin yan. So ganyan lang din yung gagawin natin. So papakita ko sa inyo kung paano mag print dito. So start natin print. Oops. Print. Tapos yan yan. Tapos double quotation. And lalagyan natin na hello world. Hello world. Yan. So tatry natin kung gagana nga siya. So yun, gumana siya. And gagawa pa tayo ng isa. And ang gagawin ko naman, copy natin yan, kasi ganyan lang din ang gagawin natin. Copy, tapos yan, palitan natin. So ang lalagay ko naman pangalan ko, Valdez Ryan. Okay, Valdez Ryan. So try natin ulit kung gagana siya. So yun, kung nakikita nyo, lumabas yung pangalan ko dyan. And papakita ko naman kung paano i-save. So open natin tong files and save as. So dahil yung kasama ko gumawa ng video, so papalitan ko ng apelido. Okay, so Valdez lalagay ko and save. So makikita nyo, Valdez na yung nakasulat, di na Alvarez. Valdez Pi na yung Valdez.py. And next, so yung nakikita natin dito, so yung configure interpreter nya is naka Python 3 na, so hindi na natin kailangan palitan pa. So and yun, no? And next, punta tayo ulit sa files. Ito yung files and documents, and ito dito siya nakalagay, yung aking Tony na ginawa kaninang Valdez PF101 Love Prelim. And so yun, nandito na siya. And so yun lang, guys. Thank you sa panonood nyo. Bye bye.